Marami na po akong napanood na iba't ibang mga nagpapaliwanag ng ating tsapa. Subalit hindi kumpleto at wala po akong nakitang buo ang paliwanag. Kaya nagsikap po ang inyong lingkod sa abot ng aking kakayahan sa aking pagre-research ay ito po ang aking bahagi. Sana po ay may natutunan tayo. Una, ang hugis ay kalasag o shield shape. Ganyan nakadisenyo ang ating badge o tsapa. Ang badge ay nakahulma na parang isang kalasag. Ito ay simbolo ng proteksyon at depensa. Kahandaan sa harap ng mga panganib, pagiging tagapangalaga ng kapayapaan. At ito ang unang paalaala na ang ating tungkulin ay bantayan, protektahan, at siguraduhin ang kaayusan sa anumang lugar na ating binabantayan. Ang tatlong bituin na sumasagisag, sumisimbolo sa Luzon, Visayas at Mindanao, ito ay makikita sa itaas na bahagi ng tatlong bituin na mula rin sa watawat ng Pilipinas. Ano ang kalugan nito? Ito ay kumakatawan sa tatlong pangunahing isla ng bansa at tayo ay bahagi ng nagkakaisang puwersa ng security sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, saan ka man i-deploy, saan ka man ipadala ng agency, dala mo ang pangalan ng buong bansa, ng iyong agency at ang iyong sariling pagkatao. Ang araw na may 8 sinag, ang araw na ito ay hango sa ating bandila at nagsasaad ng mga sumusunod. Ang 8 probinsyang unang lumaban para sa kalayaan. Tapang, dangal, at pagkamakabayan, liwanag at pag-asa na dapat taglay ng bawat may suot ng badge o tsapa ng isang security guard. Sa tungkulin ng isang security guard, ito ay nagsisilbing paalaala na ang ating serbisyo ay kailangang makatarungan, matapang, at para sa kabutihan. Ang mga laurel leaves sa magkabilang panig na nakadisenyo. Sa magkabilang gilid ng badge ay may laurel leaves na mula pa sa simbolong Griego at Romano na ginagamit bilang korona ng mga nagwawagi. Ang kahulugan nito sa security profession, competence o kasanayan at kahusayan sa trabaho, brilliance, kataniluhan at maagap na pagdidesisyon, honor, mataas na integridad at marangal na serbisyo. Ito ay simbolo ng pagiging security guard ay hindi basta trabaho. Ito ay karangalan. Ang pula at asul nakalasag sa gitna ng tsapa ng isang security guard ay makikita sa gitnang core shield ang dalawang kulay. Kulay pula, sumasagisag sa katapangan at sakripisyo. Tapang sa pagharap sa mga panganib. Sakripisyo sa oras, sa puyat at sa hirap. Kahandaan na protektahan ang tao at ari-arian na kanyang binabantayan. Ang kulay asul ay sumisimbolo sa kapayapaan at disiplina ng isang security guard. Sa pagpapanatili ng kaayusan, kalmado at profesional na pagharap sa anumang mga hamon sa anumang sitwasyon. Ang pagiging mapagpakumbaba at mapagkakatiwalaan, pinagsama ang pula at asul upang ipakita ang tamang balanse ng isang security guard. Matapang pero disiplinado. Alerto pero kalmado. Palaban pero makatao. Sa pinakasentro ng badge ay may isang imahe ng isang lalaking nakatayo ng matatag at may hawak na rifle. Ito ay kumakatawan sa readiness, laging handa, alerto, military discipline. Sa tindig ay tuwid, ang tindig ay maayos at professional. Protection, hindi para umatake, kundi para ipagtanggol ang kanyang binabantayan. Ito ang representasyon ng tunay na security guard. Tagapangalaga, tagapagbantay, at tagapagresponde sa oras ng pangangailangan. Ang bilog na kadena, chain, sa paligid, sa gitna ng badge na nakapalibot. Ang chain o kadena na umiikot sa central emblem ay may 4 na kahulugan. Una, unity. Ang buong security guard, ang buong security sector ay magkakaugnay at nagtutulungan. Pangalawa, strength. Ang security ay dapat matatag at hindi napuputol. Pangatlo, protection. Parang bakod na umaharang sa banta at mga panganib. Ika-4, rule and order. Paalaala na ang gwardiya ay nakagapos sa batas, sa SOP at sa integridad.
Ibig sabihin, bawat link ng chain o kadena ay sumisimbolo ng walang patid na serbisyo. Ang mga acronym na PADPAW, CSG, SATSD, ito ang mga regulatory bodies na nangangasiwa sa security industry. PADPAW, Association of Security Agencies and Operators. CSG, Civil Security Group mula sa PNP. SAGSD, Supervisory Office for Security and Investigation Agencies. Ang presensya nila na makikita sa badge ay sumisimbolo ng mga sumusunod: legal authority, licensing and regulation, tamang training at standards. Kaya kapag suot mo ang badge o tsapa, dala mo ang tiwala ng gobyerno at ng industriya. May mga salitang nakasulat sa badge na mababasa, katulad ng honesty, katapatan sa tao, pera, kagamitan at tungkulin. Vigilance, pagiging mapagmatsyag at alerto na sa puso ang pagiging security guard. Discipline, pagsunod sa batas, SOP at wastong asal. Ito ang tatlong haligi na dapat taglay ng isang security guard araw-araw. Ang parisukat sa pinakailalim ng badge, diyan nakaimprinta ang Social Security Number o SS number ng isang security guard. Kasabay na rin, ito ang kanyang serial number ng kanyang badge. Ito ay malaga. Bakit? Sapagkat identification number ng isang security guard ang kanyang Social Security Number na nakalagay sa kanyang badge. Legal proof na siya ay rehistrado. Sa larawan ay makikita nyo ang isang halimbawa ng SS number. Sa aking mga kapwa security guard, mga security professionals, tandaan po natin, ang ating badge o tsapa ay hindi lamang isang uri ng tanso o metal na kumikinang. Ito ay simbolo ng ating pagkatao, propesyon at ng ating dangal. Sa bawat pagsusot natin ito, dala natin ang tatlong bituin ng bansa, ang liwanag, ang 8 sinag ng silahis ng ating bandila, ang katapangan at katahimikan ng pula at asul na kalasag, ang marangal na tindig ng isang tagapagbantay, ang lakas ng kadena, ang integridad ng mga haligi ng honesty, vigilance at discipline, at ang tiwala ng taong nakasulat at ang nakatatak na serial number ng bawat SS number ng mga gwardya ay ikaw. Ito ang security guard badge. Ito ang ating tsapa. Ito ang ating karangalan. Ito ang ating pagkakakilanlan. At ito ang ating panata sa bayan at sa ating propesyon. Marami na po akong napanood na iba't ibang mga nagpapaliwanag ng ating tsapa. Subalit hindi kumpleto at wala po akong nakitang buo ang paliwanag. Kaya nagsikap po ang inyong lingkod sa abot ng aking kakayahan, sa aking pagre-research, ay ito po ang aking bahagi. Sana po ay may natutunan tayo. Muli, ito po ang inyong lingkod, F. Santos. Sana po ay may natutunan tayo sa dagdag kalaman at munting kalaman na aking ibinahagi sa hapong ito. Magandang hapon, ingat po tayong palagi at mabuhay.